Ganitong panahon na talaga ng katatakutan, di ba? Alam mo, Susan, gaya ng napag-usapan natin kahapon, may mas malalim pang dahilan sa paggunita ng undas. At may tamang paraan para gunitain ang banal na araw na ito. Yan. Banal, sinabi, banal. Banal. Yan ang kwentong inalam ni Von Aquino. Tuwing Halloween parties, kadalasang nakikita ang mga batang suot ang kanilang paboritong karakter o nakakatakot na costumes. Pero ang simbahang Katolika gusto raw baguhin ang nakasanayang ito. Oras na raw para ang mga batang Katoliko magbihis santo. Sa Santissimo Rosario Parish Church sa Maynila, nagtipon-tipon ang ilang mga kabataan habang suot-suot ang ginagaya nilang santo. Itong ikalawang taon ng kanilang Parade of Saints. Kasama sa mga nakilahok ang mga anak ni Mary Ann. Ang panganay niyang anak nakabihis bilang si Saint Therese of Lisieux. Ang isa naman ginaya ang ikalawang Pilipinong santo na si San Pedro Calungsod. Kwento ni Mary Ann, malaking bahagi ng kanyang pananampalataya si Saint Therese kaya napili niya itong ipasuot sa anak. Yung minsan pong nagkaroon po ng sakit yung mister ko po. Tapos, yun po, pinag-pray ko lang po kay Saint Therese po. Yun po yung walang-wala po kami. Nangyari na tupad. At sa ngayon po, naano po yung mister ko po. Mula University of Santo Tomas, nakilahok sa parada ang mga batang nagbihis santo. Mas okay to na nawa every year mangyari yung ganitong event. Maganda lang kasi yung ganito, at least nakikilala niya yung mga santo na pinaniniwalaan natin. Sa Tayuman, Maynila naman, nakilahok din ang ilang mga estudyante at magulang sa kanilang Parade of Saints. Bawat section ng paaralan ay may representative. Todo effort ang marami para maging kamukha ang santo na kanilang ginagaya. If you portray them, parang ini-invite mo sila na pumasok sa buhay mo, sa bahay nyo. Mas gusto ko kasi namin na mapalapit din yung mga bata kay Jesus at saka para mas makilala po nila. Dapat alam mo na ang November 1 o All Saints Day ay tinatawag na All Hallows Day o ang gabi bago ang hallowed o banal na araw ng mga santo. Pinaniniwalaan din na nagsimula ang Halloween sa mga Celts, isang ancient tribe sa Europa 2,000 years ago. Sa pagdiriwang ng tinatawag nilang Samhain, bumubukas daw ang kabilang mundo tuwing bisperas ng kanilang bagong taon na ginaganap tuwing November 1. Nagsusuot ang mga Celts ng costumes gaya ng ulo at balat ng hayo para maitaboy ang masamang espiritu. Pero bakit nga ba gustong baguhin ng simbahang Katolika ang nakasanayang nakakatakot na Halloween? Para kay Father Paul Talavera, ang parish priest ng Santissimo Rosario Parish Church, ang Parade of Saints ay pagunita sa mga santo ng simbahan. To have an alternative para sa mga magulang natin doon sa trick or treat. Ang pinopromote dapat natin bilang mga Katoliko ay yung buhay ng mga santo, yung mga banal ng mga kalalakihan, mga kababaihan na sumunod sa ating Panginoon. Mas hina-highlight natin yung kabutihan over doon sa kadiliman at saka kasamaan. Nagkakaroon sila ng idea na yung santo ay hindi naman talaga masyadong malayo ng mga tao. No? Kumbaga, pwede silang gayahin o tularan. Dahil pinagtanggol nila yung ating pananampalataya, kinilala sila ng simbahan bilang mga santo. Malaking bahagi ng buhay ng mga Katoliko ang paniniwala at debosyon sa mga santo. Sa pagbibihis at pag-alala sa mga buhay ng mga banal, dito nila na ipapakita ang kanilang pananampalataya at pagkakakilanlan. Ako si Von Aquino at yan ang kwentong dapat alam mo.